So ito na mga kababayan, basahin ko po. Ito po'y galing sa DCRH na mismo sinabi ni Boyeng Rimulya nung nakaraan na pinagplanuhan si Tito Sen na palitan nga ni Loren Legarda. Ngayon mga kababayan, tinanong kasi itong si Ombudsman Boyeng Rimulya kung anong reaksyon niya na kung sakaling mapalitan bilang Senate President itong si Tito Sen ni Loren Legarda na nanay ng Leandro Libeste na kalaban niya or galit nga si Boyeng kay Leandro. So, paano daw kung si Loren Legarda ang maging Senate President nito? So, mapuprotektahan daw itong si Leandro. Sabi naman ni Boyeng, mga kababayan, huwag kang mag-alala, Tito Sen. Kasi bakit? Yung mga boboto dyan sa minority, ibig sabihin minority sa madaling salita, mga Duterte senators, ready na ang arresting team dyan. Naghintay na lang kami ng go signal para arestuhin. Kaya huwag kang mag-alala, hindi aabot ang boto dyan para mapalitan ka. Kasi di ba bubutuhan nila, kailangan 15 o 13 kasenador para mapalitan itong si Tito Sen. Sabi nga ni Boyeng, huwag kang mag-alala, ready na ang arresting team. So hindi naaabot 13 ang boto dyan para mapalitan ka. Ito po mga kababayan. Ito po ay Facebook post mula sa Scoop Update PH, no? Basahin ko lang mga kababayan. Ako, nagbanta na si Boyeng. Huwag kang mag-alala, yung arresting team naka-standby na. Nako, Ma'am Olivia Canania, mega love shoutout po dyan. No, dyan sa Riyadh. Ma'am Nida sa Sakdalan, mega love shoutout. So ito, mga kababayan, ang nakalagay dito, huwag kang mag-alala, yung arresting team naka-ready na. Ito ang kanyang sinabi sa programang executive session ng DZRH patungkol sa bali-balitang papalitan di umano ng liderato ang Senado. Ayon kay Ombudsman Boyeng Rimulya, wala na di umanong dapat ikabahala si Senate President Tito Soto sa grupong nagtutulak ng kudita sa Senado para palitan siya. Dahil malapit na di umanong maaresto ang ilang senador na sangkot sa maanumalyang flood control na karamihan ay nasa Duterte Block. Patay kang bata ka. Ito mo mga kababayan. Na karamihan ay nasa Duterte Block. Ala, Diyos ko. So, kung hindi mapalitan si Tito Sen, ibig sabihin, walang haharang kay Sara. No! Alay! Alay! Naku! Kung hindi, kayang iboto at sabi pa man dito, huwag kang mag-alala. Yung arresting team naka-ready na, patay kang bata ka. Ayon kay Ombudsman Rimulya, wala di umanong dapat ikabahala si Tito Sen sa grupong nagtutulak ng kudita para mapalitan siya. Dahil malapit na di umanong maaresto ang ilang senador na sangkot sa maanumalyang flood control na karamihan ay nasa Duterte Block. Nako, sino-sino ito? Mga kababayan, sino-sino itong nasa mga Duterte Block na senator na sangkot sa maanumalyang flood control? Isa-isahin natin. Jinggoy, Joel, Quezon. Tatlo yan. Pang-apat pa si Bongo. Ala, pang-lima si Aimee. Oh, boss! Ala! Makukulong pa si Bato kasi may warrant sa ICC. 6. Tatlo na lang matira. Si Alan, si Pia, at sino ba ang matira dyan? Naku, 3 na lang matira. Ma'am Yuki Sawaki, maraming salamat po sa yung 480 yen super sticker. Thank you so much. Diba? Nako, diba? Nanay Mindan, kay si Romeo Gaban. Ayun, yan Kent ang pinakamagandang balita sa lahat ng vlog, diba? Nako, mga kababayan, nagbanta na si Boyeng. Hanapin nga natin mga kababayan kasi hindi ako kampante dito sa post lang ng Newscoop, isang page to Kailangan, gusto kong marinig na si Boyeng mismo yung nagsasalita. Sige, hanapin natin. Alam ko sa TikTok to nasa TikTok to. Hanapin natin mga kababayan.
Nako, hindi talaga ako kampante kung totoo ba talaga to sinabi ni Boying. Sige nga, hanapin natin. Boying, ready na ang arresting team. Hala, sa Senado. Hala, sige nga. Oh. Tatanungin niyo ako kung meron warrant, meron. Nasa telepono ko. Ah. May mga bagay ko hindi pwede sabihin. Oh. Pero meron, sir. Meron. Oo. Hindi, parang kayo, no? Kay Erwin Tulfo. But sometimes you have to bend the law. Yes. Oo. But you're not breaking the law. Yes. Yun naman ang malinaw doon. You're not breaking the law. Oo. There's nothing wrong with bending the law kasi bending lang yan eh. Parang ruler yan. Oo. Pwede mong Within na the konti. bounds. And that Within is the baho yan, di ba? And that- Within the bounds of law. That's also the rationale. Don't break the law. That's also the Okay, rationale. come on. Hanapin doon namin si Bato. Kasi nga po, yung Namumurong ipa-aresto ng Senado si dating Education Undersecretary Chayef Olayvar. Arestado sa droga ang Grabe guys, ni-raid, no? sina Senators Jinggoy Estrada, Joel Villanueva at Chis Escudero. Ay, hindi ko maintindihan. Hindi ko makita mga kababayan eh. Hanapin ko na lang dito sa Google. Boying Rimulya, hindi. Boying Rimulya nagbabala kay Tito Sen na huwag mag-alalang palitan siya or wait. Sige na lang, iba na lang. Boying Rimulya na may babala kay Tito Sen na huwag mag-alala sa kudita sa Senado dahil ready na ang arresting team para sa minority senators. Ayan, ito. Mga kababayan, ito ba yon? Nako. Diyos mio Marimar, lumabas nga. Ito nga ang lumabas, mga kababayan sa news. Ito lang isa talaga, mga kababayan, ang lumabas. No? Ito lang talagang Newscope PH, no, na nagsabi sa DZRH, mga kababayan. Hindi kasi ako fan dito sa page ng DZRH, mga kababayan eh. Oo, ang mastermind ay safe na safe. Karma is on the way, Boying. Ito na, mga kababayan, yung mga DDS, galit na galit. Mga troll, sunod-sunod. All-around enforcer, pasok ito sa wish ni Cara David. Ito na, obvious gagawin ang lahat dahil sa 2028, yari na. Pero yung sangkot sa flood control, hindi maaresto. Abubo naman ito ni JM Arais. Pero daw yung sangkot sa flood control, hindi maaresto. Kaya nga yung mga Duterte senators or minority black na sangkot sa flood control, parang hindi naman ata ito nagbabasa ng caption. Sabi dito sa caption, nagbabala si Boying Rimulya na huwag mag-alala sa kudita sa Senado kasi lapit nang maaresto ang mga minority black at nakaready na ang arresting team. So, ang sabi ni JM Arais, pero yung sangkot sa flood control hindi maaresto. Kaya nga arestohin kasi sangkot sa flood control anomalous eh. Apakabubo naman itong itong mga DDS na to talaga, napakaugok. Okay. Sabi, pero yung mga sangkot sa flood control hindi maaresto. Nakalagay nga doon, huwag kang mag-alala, Tito Sen, kasi maaresto naman yung mga sangkot sa flood control anomalous na kadalasan or karamihan ay nasa minority black or Duterte senators. So, tapos, pero yung sangkot sa flood control hindi maaresto. Tanga-tanga ka ba? Ay nako, Araw Vlog, mega love shoutout po. Ang bububo talaga nitong mga DDS, hindi nagbabasa ng caption. Sa eleksyon, piliin ang taong pagkakatiwalaan. Nagkapihan na ang mga takot sa 2028. Ayun. Dagaba is weaving daw. Grabe, takutan na talaga. Wala naman takutan dun. Di ba? Anong takutan dun, mga kababayan? Ready na daw tao, takot mawala sa pwesto ang mga taong di naman talaga serbisyo ang hangad. Ang gagaling talaga ng mga to, sobra. Takutan ang labanan. Actually, ito wala pong takutan dyan. Kasi bakit? Yung ni Joel Villanueva, mga kababayan, kung naalala ninyo si Bong Revilla, nakulong na. Nag-request nga na ilipat daw sa Krame. Hindi pinayagan.
So ngayon mga kababayan, ipakita ko sa inyo itong balita ng Bombo Radyo na mismong si Joel Villanueva, mga kababayan, ay ipinasa na, no, sa husgado. O ito, pakinggan nyo Department of Justice ay kinumpirmang submitted for resolution na ang tatlong malversation case laban kay Senator Joel Villanueva. At ang kagawaran ay bukas naman na gamitin ang Diba? committee report ng Senado hinggil yan sa investigasyon doon sa Ma'am Brenda usapin Bartolomeo po. ng mga sangkot sa flood control scandal. At iba pa mga balita hatid ni Bombo Grand Hilario. Ayan takutan ba yan? Kinumpirma ng Department of Justice na submitted for resolution na ang ilang mga reklamong kinakarap ni Senador Joel Villanueva sa pagkasasangkot nito sa anomalya sa flood control. Ito mismo ang ibinahagi at kinumpirma ni Justice Spokesperson Polo Martinez kung saan kanyang sinabi na naihain na ng senador maging ang kanyang kontrasalaysay o tinatawag ng counter affidavit ungkol rito. Tatlong malversation case ang kinakarap ng naturang mambabatas matapos siyang madawit sa anomalya, partikular sa lalawigan ng Bulacan. Kaugnay niya at pakinggan ang pahayag ni Attorney Polo Martinez. Kita nyo? Diba? Tapos sasabihin ninyo ngayon, takutan. Walang takutan dyan. Kasi bakit? May mga ebidensya May mga witness Nagsasabi si Joel. Diba? Nagpalusot pa nga si GIL, mga kababayan. Diba? Anong palusot ni GIL? Mga kababayan, kahit hanapin nyo po saan, wala tayong flood control, mga kababayan. Sabi niya, pwede ko kayong titigan mata sa mata. Diba? Kasi hindi daw siya sinungaling. Wala ka naman talagang flood control. Pero meron kang 600 million multipurpose building na galing sa budget sa flood control. Diba? Ganyan yan mga kababayan. Kayo mga kababayan, mga kasama ko, pwede ko kayong titigan mata sa mata. Diba? Kahit saan ninyo hanapin, wala tayong flood control. Wala kang flood control. Pero meron kang pondo sa multipurpose building na 600 million galing sa flood control. Kaya nga hindi napatayo-tayo yung flood control kasi kinuha mo at nilagay mo sa multipurpose building. Ang tanong, nasaan yung building? Diba? Ito mga kababayan. Ako po, patay ka dito. Pati si Cheese. Joel Villanueva, walang flood control. Ito mga kababayan. Ako po. Station, Mr. President, if I may. Yes, you may proceed. Yes, Mr. President, thank you. Mr. President, sabi po nung dating sikat na senador dito sa bulwagang ito, na itago natin sa pangalang Joker Arroyo, kapag bad ka, lagot ka. Pero ngayon, Mr. President, kapag good ka, lagot ka sa mga sindikato. Mr. President, ngayong araw pong ito, kaninang umaga, nagulat po ako nung meron pong kumaladkad sa pangalan natin tungkol po sa flood control project sa mahal nating lalawigang Bulacan. Ayan na. Ulitin ko at parang sirang plaka na po ako, Mr. President. Wala po ako kailanman naging flood control project. Hindi ko po sasabihin na I categorically deny this accusation. Dahil po may resibo po tayo. Meron po pwedeng i-verifika kung bakit ito nangyayari. Nako. Mr. President, noon pa man tayo ay lumalaban na against this flood control issues, Mr. President. 2023, I'm just not sure, Mr. President, kung narinig nyo? Wala daw siyang flood control project. Eto na, mga kababayan. Joel Villanueva, sangkot sa flood control. Walang flood control project pero sangkot. Bakit nga ba? I know na si Brother Joel, 2016 pa lang, 2017, Huling dumistansya si Senator Joel Villanueva sa issue ng flood control scandal. Sa 47th anniversary celebration ng Jesus is Lord Church, iginiit ng senador na set up lang ang mga akusasyon laban sa kanya. Nako. Nagbabalik si Dexter Ganita Paano ng naging Abante. set up? Ano yung pinambili ng beauty queen? Ano yung kondo? Ano yung mga mamahaling bags? Saan niya galing yun?
Hindi pinalagpas ni Senador Joel Villanueva ang pagkakataon sa anniversary celebration ng Jesus is Lord Church nitong weekend para linisin ang pangalan sa mga kontrobersiya ng flood control projects. Sino ba ang unang nag-expose ng flood control? Si PBBM, alam nga naman ikaw. Sino ba ang unang nagsabi that there is 1.44 billion pesos a day budget of the government sa flood control? Si Digong, sinabi ni Digong yan noon. Alam niya na ang pinakakurap na ahensya ng gobyerno ay DPWH, lalong-lalo na yung kickback. 'Di ba? Kita nyo yan? Sino daw ang nagsabi na may corruption sa flood control? Si PBBM. Sabi pa nga niya, for the boys, kickback, SOS, mahiya naman kayo. Si PBBM. Sino daw? Ano sunod? Anong sunod? Ang unang nagsabi that there is 1.44 billion pesos a day. Si Digong. Si Digong may sabi niyan, hindi ikaw. Alangan naman aangkinin mo yan. Uy, Joel, hindi kami ulyanin, ha? Ito, ha? Pakita ko sa iyo, Digong. 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 DPWH. Corruption. Si Digong nagsabi niyan. WH, ang pinaka-racket dyan is yung Ghost Project. Ngayon sasabihin mo, ikaw, nagsisinungaling ka sa mga kamiyembro mo. Kasi kung sinabi mo na sino ang unang nagbulgar ng flood control corruption, si PBBM. Sino ang nagbulgar ng bilyon-bilyong ninakaw ng DPWH? Si Digong. Hindi ikaw, Joel, wala sa'yo. Ayan, pakinggan mo. So walang delivery Ghost Project. Marami yan. Karamihan yan, it's the regional director. Ipapalabas nila na may project ito, but wala. So, Di ba? Tapos sasabihin mo, sino ang naglabas? Sino ang nagbulgar? Joel, walang ganon, ha? Walang ganon. Na sinungaling ka man, bad yan. Bawal kay Lord yan. Continue, mga kababayan. Ito, continue natin. Budget of the government sa flood control. Tapos ngayon, kasali ka daw. Di wow. Tapos ngayon, kasali ka daw. Di wow. Pakinggan natin kung bakit siya kasali. Ng senador, kaya niyang tingnan sa mata ang mga miyembro ng JIL at sabihing hindi siya sangkot sa anumang flood control project. Kaya ko pong tignan ng bawat isa sa inyo dito, mga kapwa ko JIL. Mata sa mata. Wala tayong flood control. Hindi tayo sangkot sa katiwalian. Sa mga magkakasunod na pagdinig ng Senado at Kamara noong nakalipas na buwan, idinawit ng mga dating opisyal ng DPWH si Tess Daman. Patay. Tulad nga po ng sinabi ni D. Henry noon, kung nagpapalo up sa St. Joel, totoo naman po na ang nire-request niya is mga multipurpose building. Pero that time na hindi kayang ibigay yung amount na hinihingi ni Senator Joel, ang kaya lang ni Secretary Manny Bonoan po noong time na yun is 600. So, hindi maaabot yung target na almost 1 billion na mahigit. Diba? Kita mo yan? Wala kang ang flood control. Pero meron kang 600 million multipurpose building. Ang una mo pang ang target, 1 billion eh. Hindi kaya nga ni Bunuan ibigay sa'yo yung 1 billion project. Kaya nga binaha ang Bulacan eh. Bakit? Mas inuna mo yung multipurpose building kaysa sa ayusin mo yung mga flood control dyan. Kaya nga hindi natuyo-tuyo yung Bulacan. Laging basa. Diba? Wala kang flood control. Kasi ang issue, flood control. Paano yung multipurpose building mo? Ang unang hiling mo, 1 billion kay Bunuan. Hindi kayang ibigay ni Bunuan yung 1 billion kasi nga nakabudget na yan doon eh. Kaya sa mga taga-Bulacan, kung bakit kayo binaha ngayon, sisihin niyo si Joel. Bakit? Yung budget na 1 billion, para dapat yan sa flood control dyan.
Pero anong ginawa? Kinaltasan hanggang sa umabot ng 600 million lang, kulang ng 400 kasi hindi kaya eh. Kasi pinatayo ng multipurpose building. Ang tanong ngayon, nasaan ang mga multipurpose building? Wala nga siyang flood control, pero meron siyang multipurpose building galing sa pondo ng flood control. Kaya isa sa rason na kung bakit binaha ang Bulacan at hindi marisulba-resolba ang lalim ng tubig dyan. Kasi instead na itayo ng flood control system, ang ginawang multipurpose building. Ang tanong, na itayo ba yung multipurpose building? Yun ang hindi natin alam. 'Di ba? Ganun yan mga kababayan. Kaya nga si Boying, anong sabi ni Boying? Huwag kang mag-alala, Tito Sen, hindi ka mapapalitan at huwag kang mag-alala sa kudita dyan sa Senado. Kasi nakaready na ang mga arresting team sa mga sangkot sa flood control anomalya. Oo, kaya hindi naaabot ng 13 kabuto yan para mapalitan ka. Kasi kadalasan sa mga arestuhin ay nasa minority or sa Duterte senators. Naku, Jinggoy, Chis at Joel. Congressman Saldico, Senator Kapapasok lamang na balita, pinakakasuhan na ng Senate Blue Ribbon Committee ang ilang mga dati at kasalukuyang opisyal na dawit sa flood control scandal. Patay! Kabilang dito sina Senators Jinggoy Estrada, Joel Villanueva at Chis Joel Cruz. Escudero. Bukod sa administrative cases, liable din daw sila sa malversation of public funds, direct bribery, at plunder. Gayon din sina resigned Congressman Saldico, dating Senador Bong Revilla, at former Representative Mitch Kahayon Uy. Recommended for charges din sina dating DPWH Secretary Manuel Bonoan, late Undersecretary Maria Catalina Cabral, Deped Yusek Trigiv Olaivar at Maynard Mu. Patay. Maging ang ilan pang mga pangalan na lumutang sa Blue Ribbon Probe tulad nina Carlene Villayap, John Paul Estrada at Mark Tiksay. Kita nyo yan? Kita nyo? Rinig ninyo? Pinakakasuhan na. Naku po mga kababayan. Diyos ko po. Paano yan? Hala ka. Mauubos talaga sila mga kababayan. Sino-sino ba yung mga senator ng minority bloc? Sa minority bloc, sa majority bloc, ito yan sila. Sila Risa, si Bam, si Kiko, si GB Ejercito, si Subiri, si sino pa? Si Ligarda, si Tito Sen, at saka si Pampilo Lacson, tapos sino pang iba mga kababayan? No, sa majority bloc. Andito sa minority bloc si Aimee, si Marco Beta, si Robin, si Joel, si Chis, si Jinggoy, si Bongo, si Bato, si Alan, at saka si Pia. So, 10 nga sila. Ang problema mga kababayan, wala na si Bato. So, 9 na lang sila. Tapos ngayon, aarestuhin na si Joel, si Chis, si Joel, si Chis, at si Jinggoy. So, ilan na lang sila? 4, 5, 6 sila. Ngayon, mga kababayan, dadawit pa si Aimee dyan. Dadawit pa si Bungo dyan. Di 4 na lang sila. Paano yung kaso ni Marcoleta na panloloko niya sa SEC? Sa SEC. Yung paglagay niya ng salin na hindi tugma doon sa kanyang mga kababayan, may kaso yun. Si Bong Revilla, wala na. Yung sa salin niya, di ba, mamulait. Nako, mga kababayan. Diyos ko. Okay, so good afternoon. Isinampa na po ng NBI ang Ilang kapwa senador ang nagre-rekomendang kasuhan sina Jinggoy Estrada, Joel Villanueva at Chis Escudero kaugnay ng flood control corruption scandal. Kinumpirma ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson na isa yan sa nilalaman ng nag-leak na draft partial report ng Blue Ribbon Committee na pinangungunahan niya. Si Alan John sa practical realities, sa ground kasi ang nangyayari, those that are being recommended for the filing of criminal and administrative charges, all of them
are already undergoing preliminary investigation. Yung iba nga may warrant na eh. Sa draft partial report, inirekomenda ang mga kasong kriminal gaya ng plunder, malversation of public funds, graft at bribery laban sa 3 senador. Pati na kina dating Senador Bong Revilla at dating Representative Zaldico at Mitch Kahayon-Uy. Patay. Kita nyo mga kababayan? Ha? Narinig nyo naman siguro yung balita. Patay. Ala, tama nga yung sabi ni Boying na Tito Sen. Huwag kang mag-alala. Ha? Kasi yung kodita dyan, hindi sila mananalo. Kasi bakit? Nakaredy na ang arresting team para arestuhin ang mga senador na nasa minority block. Patay ka dyan. Serisa 4 silo po sa inyo dyan. Magandang gabi po. No?